Dear Kuya Melo, ako po si Laika. 34 na taong gulang. Nakatira na ngayon sa Cavite, may maliit na karinderya. Pero ang puso ko naiwan sa taong matagal ko nang hindi nakikita. Ang lalaking minahal ko. Ang unang lalaking tinawag kong asawa kahit hindi kami ikinasal. Hayaan niyong balikan ko ang kwento ng buhay ko. Taong 2007, fresh graduate ako ng Human Resource Management. Kumuha ako ng summer job bilang waitress sa isang maliit na resort sa Batangas. Doon ko siya nakilala, si Marco. Tall, moreno, tahimik pero may ngiti na parang kaya kang pakalmahin kahit anong problema mo. Naging kaibigan ko siya. Nagkukulitan kami habang nag-serve ng order. Minsan sabay kami kumakain ng free staff meal sa gilid. At dahan-dahan. Napansin kong hinihintay ko na siyang dumating araw-araw. Hindi ko alam kung paano pero nahulog na ako. At isang gabi habang pauwi kami, tinanong niya ako. Laika, may tanong ako eh. Pwede bang ligawan kita? Natulala ako. Pero alam kong iyon na ang simula ng bagong kwento. Hindi naging madali. Ayaw ng nanay ko kay Marco. Wala raw permanenteng trabaho, di raw seryoso sa buhay. Pero pinaglaban ko siya. Kahit minsan umiiyak ako sa inyo dahil sa sermon ni Mama. Kapag kasama ko si Marco, nawawala lahat ng bigat. Dumating ang araw na pinili ko siyang puntahan. Sumama ako sa probinsya nila sa Quezon. Wala kaming pera. Wala kaming sariling bahay. Nakitira lang kami sa tita niya. Pero masaya kami. Masaya kaming dalawa lang basta magkasama. Pero hindi habang buhay ang saya. Noong 2009, napilitan si Marco na mag-apply sa abroad. Saudi. Para matustusan ang mga pangarap namin. Sabi niya, 2 taon lang, babalik agad ako. Umiyak ako noon habang nasa terminal kami ng naiya. Laika. Pag nakapag-ipon na ako, magpapakasal tayo, ha? Hintayin mo ko. At hinintay ko siya. 1 buwan, 2, 3 taon. Tumagal ng tumagal. Hanggang naging 5 taon. Nabawasan ang tawag. Nawala ang sulat. At dumating ang pinakamalaking tanong. Mahal pa ba niya ako? May nag-message sa akin sa Facebook. Isang babae. May picture silang magkasama ni Marco. May caption, Happy Anniversary, mahal. Parang gumuho ang mundo ko. Hindi ako nagalit. Hindi ako sumigaw. Tahimik lang akong umiyak. Ang taong pinangako kong hihintayin. Iba na pala ang hinihintay. Nagdesisyon akong huwag na siyang kausapin. Binura ko ang lahat ng picture namin. Tinapon ko ang mga sulat. At nagsimulang mabuhay muli. Ilang taon din akong muling natutong ngumiti. Nag-aral akong magluto. Nag-apply sa TESDA. Hanggang makapagtayo ng sarili kong maliit na karinderya sa Cavite. Masaya na ako. Tahimik. May mga lalaking nanligaw. Pero hindi ko pa rin kayang ibigay ang sarili ko. Hindi dahil hinihintay ko si Marco. Kundi dahil baka kapag minahal ko ulit. Masaktan na naman ako. Isang hapon habang abala ako sa kusina. May dumating na lalaki. May dalang payong at may suot na asul na polo. Laika. Napaluhod ako. Hindi ko inakalang makikita ko siya uli matapos ang 12 taon. Si Marco. Hindi na siya kasing kinis. May ilang puting buhok. Pero mata pa lang, alam kong siya yon. Patawad. Hindi ko alam kung karapat-dapat pa akong humarap sa iyo. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong sabihin. Na-miss kita. Umiyak ako. Kasi kahit ilang taon akong nagpakatatag. Narito na naman ang lalaking unang nagpatibok ng puso ko. Ikinuwento niya ang lahat. Totoo, nagkaroon siya ng ibang minahal sa abroad. Totoo, nasira ang pangarap naming dalawa. Pero hindi raw siya tumigil kakaisip sa akin. Araw-araw niyang binabalikan ang larawan ko sa lumang phone niya. At nang bumalik siya sa Pilipinas, una niyang inalam kung nasaan ako. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Pero ang alam ko, huminga ang puso kong matagal ng tahimik. Hindi madali ang magpatawad. Pero mas mahirap mabuhay sa galit. Binigyan ko si Marco ng pagkakataon. Muli kaming nagkakilala bilang bagong tao. Bilang Laika na mas matatag. At Marco na mas totoo.
Ngayon, hindi na kami mga batang puno ng pangarap. Kami na ang taong handang magmahal ng mas may lalim. Hindi dahil lang sa kilig kundi dahil sa katapatan. Tuwing umaga, siya na ang bumibili ng bigas para sa karinderya. Minsan, siya ang nag-aayos ng sirang gripo, sirang bubong. At sa hapon, sabay kaming nagkakape sa labas ng bahay. Wala siyang hinihinging kapalit. Wala siyang binabanggit na balikan mo ako. Pero alam kong umaasa siya. Laika. Alam kong hindi ko na mabubura ang 5 taon na nawala ako. Pero kung papayagan mo lang akong tumabi sa'yo araw-araw. Baka isang araw, makalimot kang nasaktan kita. Akala ko tuloy-tuloy na ang paghilom. Hanggang isang gabi, bigla akong tinawagan ng babae. Ikaw ba si Laika? Ako si Carla, ang nanay ng anak ni Marco. Nalaglag ang telepono sa kamay ko. Kuya Melo. Akala ko tapos na ang sakit. Pero may anak pala siyang iniwan. Hinarap ko siya. Galit. Luha. Takot. Lahat sabay-sabay. Bakit hindi mo sinabi? Bakit mo ako piniling balikan kung may iniwan kang anak? Tahimik si Marco. Pero sa tingin niya, hindi ako nakita bilang judge. Kundi bilang tanging taong gusto pa rin niyang paniwalaan siya. May anak ma ako. Pero iniwan ako ng nanay niya, hindi niya ako hinintay. Pinutol niya ang komunikasyon. At mayong bumalik siya, gusto niyang ipadama na siya ang may kontrol. Pero Laika, hindi ko tinatakasan ang anak ko. Hindi kita binabalikan para takbuhan siya. Binabalikan kita dahil sa kabila ng lahat. Ikaw pa rin ang tahanan ko. Tumahimik ako. Sa isip ko, bakit ganon? Kapag mahal mo ang tao, parang kahit ilang katotohanan pa ang sumira sa panaginip ninyo noon. Gusto mo pa ring hawakan yung parte ng kwento niyong dalawa na totoo. Sa huli, hindi ko siya pinili agad. Pinag-isipan ko. Pinagdasal ko. Pinanood ko siyang magsikap sa trabaho, sa anak niya, sa pangarap niyang buhay kasama ako. Hanggang isang gabi, habang nagsasara ako ng tindahan, tumabi siya. Kung hindi ka pa rin handa, okay lang. Pero kahit isang pagkakataon lang. Gusto kong itayo yung bahay na matagal kong ipinangako sa'yo. Nagpatayo siya ng maliit na bahay sa isang lot sa Quezon. Simple lang, may lutuan, may garden, may duyan sa harap. Pagkatapos ng ilang buwan, Laika, wag mo akong balikan dahil naawa ka. Balikan mo ko kung handa kang magmahal ulit, hindi sa nakaraan natin. Kundi sa kung sino na tayo ngayon. Tumango ako. At huli kong sinabi. Hindi ako bumabalik. Nagsisimula akong muli kasama ka. Kuya Melo. Sa mga nakaraang taon, ang tanong ko palagi ay, bakit iniwan ako? Pero nitong mga nakaraang buwan, may bago akong tanong, paano ko matututunang mahalin ang isang batang hindi ako tinawag na mama? Si Sam. 6 na taong gulang. Maputi, tahimik, matalas ang mata. Anak ni Marco sa babaeng iniwan siya sa gitna ng kahirapan sa abroad. Nang dumating siya sa bahay, hindi siya umiimik. Tinitigan lang niya ako tapos bumulong kay Marco. Tatay, ito ba yung asawa mong bago? Napakasakit sa puso. Hindi dahil sa tanong, kundi sa lamig ng boses. Inakala ko noon, basta't mahal mo ang tatay. Mamahalin ka rin ng anak. Nagpakita ako ng effort. Niluto ko ang paborito niyang spaghetti. Sinamahan ko siya sa online class. Bumili ako ng bagong laruan. Pero imbes ng ngiti ang madalas kong marinig. Hindi ikaw si mama. Bakit ikaw ang kasama namin, hindi siya? Hanggang isang gabi, sinigawan niya ako. Ayaw ko sa'yo. Hindi ikaw ang nanay ko. Umiyak ako. Hindi sa harap niya kundi sa banyo, habang nakapatong ang kamay sa dibdib ko. Gusto ko sanang sumuko. Gusto kong sabihin kay Marco na. Hindi ko kaya to. Pero isang gabi, nakita ko si Sam sa may hagdan umiiyak. Nilapitan ko siya. Sam, galit ka ba sakin? Umiling siya. Nalilito lang ako. Kasi may mama ako, pero wala siya tapos andito ka. Yumuko ako. Hinawakan ko ang kamay niya at dahan-dahan kong sinabi. Sam, hindi ako kapalit ng mama mo. Hindi ako lalaban sa kanya sa puso mo. Pero kung papayag ka, pwede ba akong maging nanay sa panahong nandito ako? Kinabukasan, habang nagluluto ako, lumapit si Sam. Tahimik lang siyang tumayo sa likod ko.
Pwede po bang ikaw na muna ang mama ko habang wala pa yung tunay ko na mama? Parang may pumutok na ilaw sa puso ko. Pinunasan ko agad ang kamay ko at niyakap siya. Wala na akong masabi. Kundi salamat. Ngayong 2023, mag-iisang taon na kaming magkasama. Ako, si Marco at si Sam. Nagpapatakbo pa rin ako ng karinderya. Si Marco may maliit na auto repair shop. At si Sam? Siya ang unang sumisigaw ng Mama Laika pag uwi galing sa school. Hindi kami perpekto. May mga araw pa rin na may tahimik na iyakan. Pero iba na ang iyak ko ngayon. Iyakan ng pasasalamat. At ang liham ko kay Marco at kay Sam. Dear Marco, hindi ko akalaing babalik ka pa sa buhay ko. At higit sa lahat, hindi ko akalaing kaya pa kitang tanggapin buo. Kasama ang sakit, ang pagkukulang, at ang nakaraan mo. Pero higit sa lahat, salamat sa regalong hindi ko inaasahan, si Sam. Kay Sam, hindi kita isinilang. Pero araw-araw, ipaglalaban kita. Gaya ng ipinaglaban ko ang sarili ko noon. Ikaw na ang dahilan kung bakit kaya kong ngumiti tuwing umaga. At sa lahat ng nakikinig, kung ikaw ay nasaktan, iwan o niloko, patawarin mo muna ang sarili mo. Baka pagdating ng araw, ikaw rin ang muling mamahalin. Hanggang sa muli, Laika.